Siklo patay matapos araruin ng isang truck sa EDSA, Quezon City. Darito ang report ni Oscar Oida. Masaklap ang sinapit ng isang rider matapos maararo ng isang truck sa bahaging ito ng southbound lane ng EDSA, Barangay Katipunan, Quezon City. Mag-alas 10 ng gabi, tinatak ng biktima ang lugar lula ng kanyang motorsiklo nang madali ito ng truck na may karga-kargang mga beer. Matapos mabundol, pumailalim ang biktima at nakaladkad pa ng ilang metro. Pagdating namin sa area nito, solo pa kami rito sa area na to. Kaya nung makita namin, nakaipit na yung tao. Ang driver naman na nakasagas ng truck, muntik pa umano nakatakas, kundi lang naharangan ng mga tanod. Nabutan ko pa, gusto tumakas ang driver. Nahabol ko pa sa sakyan. Baba dyan. Nandito mga pulis. Paliwanag naman ng driver, natakot lang daw siyang makuyog ng taong bayan. Susurinder ako, sir. Oo, talagang delikado, alam niyo na. Mga sabi nila, ganito, ganyan, iwas ka na. Pero git niya, hindi raw niya nabundol ang biktima. Sumemplang raw muna ito bago niya nasagasaan. Yung tao na yan, nasundan ko, nagiwang-giwang. Siguro lasing o di ko rin alam. Basta, pagkatumba niya, nilisan ko, kaya inabot. Samantala, di pa man natutukoy ang pagkakakilanlan ng nasawing biktima. Isa na namang aksidente ang nangyari sa lugar. Ang mga nasangkot, isang motorsiklo at isang truck na naman. Anong tama mo? Ito nga po yung pay. Sugat ka. Ano, sumisingit ka ba? Hindi po, dire-diretso lang pag gano'n. Eh, lasing po yung driver eh. Ikaw, wala tao. Nakainom ka daw. Hindi, kahit amuyan ninyo. Bunsod ng dalawang magkasunod na aksidente, ilang minuto rin nagkabuhol-buhol ang daloy ng trapiko sa lugar. Ito unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Sa kanyang pagsalang sa witness stand, pinangalanan ni Alfred Benjola ang magkapatid na Roger Raymond Dominguez bilang utak sa pagkarnap ng sasakyan at pagpatay sa car trader na si Benson Evangelista. Kasabay nito, hiniling ng abogado ni Benjola na desisyonan na ng korte kung pasok bilang state witness ang kanyang kliyente. Darito ang report ni Rafi Tima. Nakasuot ng bulletproof vest at may rosaryo sa leeg si Alfred Benjola nang sumalang sa witness stand sa QCRTC. Itinuro ni Benjola sa korte ang magkapatid na Dominguez na mga mastermind daw sa pagkarnap at pagpatay kay Benson Evangelista. Itinuro rin ni Benjola sa Jason Miranda sa korte na siya umunong kasama niya sa mga carnapping operation. Kung nasa dulo si Raymond Dominguez. Tumayo yung tinuturo. Pangalan. Layo ng pagdinig ng malaman kung pasadong state witness si Benjola o hindi. Ayaw sana ng abogado ni Benjola na umarap pa ito sa isang pagdinig. Tutal naman daw, mismong DOJ na ang nagsabi na pwede itong maging state witness. It might work to the advantage of the prosecution because right now, there is a testimony being taken instead of his testimony being taken after pre-trial. The only fear that I have, if he could, since there is an attempt on his life, baka mamatay prior to that. So okay lang, nabilisan na. Nakikinig lang naman at pangiti-ngiti ang magkapatid na Dominguez habang nagsasalita si Benjola. Si Miranda naman, naiiyak sa tuwing mababanggit ang kanyang pangalan. Nasa loob din ng korte ang ama ni Benson na si Boy Evangelista at pinakinggan ang detalye kung paano dinukot at pinatay ang kanyang anak. Sa halos 2 oras na direct examination, idinitay ni Benjola ang kaugnayan niya sa magkapatid na Dominguez at kung paano sila mag-operate. Idinitala rin niya kung paano nila dinukot si Benson Evangelista at kung paano ikinuwento ni Miranda kung paano nila pinatay at sinunog ang bangkay ng car dealer. Si Alfred is very consistent, no? Consistent siya sa mga statement niya doon sa 30 pages or more na sworn statement niya na we hope na panumpaan niya today. Yon, very consistent siya, saka alam niya yung sinasabi niya. Pinagbigyan naman ng korte ang kahilingan ng abogado ng mga Dominguez na cross-examine si Benjola, bagamat hindi pa ito trial proper ng kaso. So what is happening right now is just the prosecution is presenting their version of the incident. So we can only test the veracity of the statement on cross-examination. Gusto ng mga abogado ni Benjola na madesisyonan na kung pasok bilang state witness si Benjola. May banta raw kasi sa buhay nito. Noong Sabado lang, may naghagis ng molotov bomb at granada malapit sa detention cell ni Benjola sa Bulacan Provincial Jail. Wala namang nasaktan sa insidente,
Pero si Mendiola, inilipat na sa isang safe house sa ngayon. Itutuloy sa July 8 at 11 ang pagdinig. Para sa unang balita, Rafi Tima, reporting. Samantala, nagsapo ang mga nakikiramay sa unang gabi ng burol ng anak ni dating Pangulong Fidel Ramos na si Josephine Jo Ramos. Sa gitna ng dalamhati, sinariwa ng dating Pangulo ang mga magagandang alaala ng kanyang anak na pumanaw dahil sa lung cancer. Narito ang report ni James Velasquez. Ang ito ay hindi lang very caring and sharing whatever she had. Very modest po ito eh. But she was also daring kasi ito champion water skier ito. Sa gitna ng pagluluksa, piniling alalahanin ni dating Pangulong Fidel Ramos kung bakit ipinagmamalaki niya ang anak na si John na pumanaw sa edad na 54. Bata pa lang daw, mahilig na sa musika, sining at sports. Ang pangalawa sa 5 anak nila ni dating First Lady Amelita Ming Ramos. Teenager pa lang daw si John, nakatugtog na siya ng organ sa Cultural Center of the Philippines. Scholar din si John sa International School Manila at kalaunay nag-aral sa UP College of Fine Arts. Naging medalist din siya sa Southeast Asian Games sa dekada 70 matapos lumaki sa water skiing. Ang mga alaalang ito rin na naisibahagi ng dating unang ginang sa mga nakikiramay. Ayon kay Ginang Ramos, naging mahirap at masakit na para sa kanila ang nakalipas na buwan. 5 linggo lang daw kasi nakararaan nang malaman nilang nakikipaglaban si Joe sa lung cancer. Yan pa nakakalungkot dahil sa matagal niyang ilinihim yan. Para bang isang konting asthma o influenza lang. Sa Pilipinas, ikalawang cancer sa baga sa pinaka-nakamamatay na cancer ayon sa Philippine Cancer Society. Numero 1 naman ito sa mga killer cancer sa buong mundo. At isa sa mga itinuturo sanhi ng lung cancer ay ang bisyo ng paninigarilyo. Kaya naman si Pangulong Noynoy Aquino na nakiramay, inusisa ng ilang taga-media kung siya ba'y titigil na sa paninigarilyo. Pero ang sagot ng Pangulo, kanya-kanyang tadhana lang daw yan. Bukod sa Pangulo, ilan pang politiko ang nakiramay sa pamilya Ramos. She was a very decent person, a good human being, and she will be missed. So my wife, Elizabeth, and my entire family join me in expressing our sincere sympathies. Ako'y nakikiramay sa kanila. Mahirap para sa isang magulang ang siya ang maglibing sa kanyang anak. Hindi normal yung ganyan. Kaya nararamdaman ko yung sama ng kanilang loob, yung sakit ng kanilang puso dito. Para sa unang balita, James Velasquez, reporting. Aktor na si Lloyd Sammartino dumalaw rin po sa burol ng dating misis na si Jo Ramos. Sa funeraria pa sa Parañaque kaninang hating gabi. Sa panayam ng GMA News, sinabi niyang lubos daw siyang nalungkot at nagulat sa pagpanaw ni Jo. May isang anak ang dating mag-asawa. Ayon kay Sammartino, hahayaan na lamang niya ang kanilang anak na mamili kung saan niya nais na tumira. Jo and I have been apart for quite a long time already, and my son grew up practically with her, and all of this happened very prematurely. Speed limit sa South Luzon Expressway patutupad na simula sa Hulyo. Yan ay para maiwasan ang mga aksidente sa expressway. Darito ang report ni Jiggy Manikad. Pasado alas 12 ng tanghali noong June 4, itong nakuna ng CCTV ng South Luzon Expressway sa May Silangan exit. Sa southbound lane ng SLEX, makikitang pumasok sa gitnang lane ng SUV ito habang paparating ang isang rumaragasang bus. Ilang segundo pa. Nabangga ng bus ang kotse. Nang habulin ng kamera mga sumunod na pangyayari, ito ang nakita. Natumbok ng bus ang isa pang Toyota Fortuner na bumangga naman sa isang pulang Starex van na bumangga sa sinusundang bus. Ang kotseng unang nabangga sa video, tila nawala. Pero sa malapitang kuha, ay pumailalim pala ito sa bus na nawala ng preno at siyang kumalso sa muntik ng tumaob na Fortuner.